Magandang umaga po sa atin lahat. Ando naman po ko si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko at doon sa mga followers ko at mga subscriber ko sa YouTube ay syempre, team replay na lang uli kayo. Pag-usapan po natin ngayon itong usapin na nakasentro sa sinabi ni Toby Tiangco. Kilala niyo naman si Toby Chango, siya ay congressman, di ba? At ang asawa niya ay kamag-anak ng Pangulong Marcos at saka ni Speaker Romualdez. Dating Speaker Romualdez. Nagkaroon ng mainitan na palitan ng kuro-kuro si Representative Antonio Tino ng ACT Party List at saka nag-react siya sa sinabi ni Toby Chanco. Kasi alam naman natin na ang Makabayan Black ay sila ay nagbabalak talaga na i-refile ang impeachment complaint ni Sara Duterte. Kung tandaan natin, sa last Congress na impeach na si Sara Duterte. In fact, inakit na sa Senado yung kaso niya. Kaya lang, yun nga, ay narule ng Korte Suprema na hindi ayon sa saligang batas. Kaya ngayon, after 1 year, nung pag-file last year, ngayong February, ay makaka 1 year na, makakalagpas na doon sa tinakda ng Korte Suprema. So naghahanda na ngayon tong Makabayan Black para mag-file. I think it's going to be on the same grounds. Ngayon, grupo ni Antonio Tino yun. Suportado natin yung pagkilos. Actually, bagamat meron na ding grupo na pinapangunahan ni Representative Egay Erice ng Caloocan na mag-file din ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa ibang grounds naman, sa kapabayaan, betrayal of public trust. Saka na natin pag-usapan yung isyung yan, ano? Pero sa akin naman, sige na, bring it, di ba? Isampan nyo din na magkaalaman na kasi nga total, labanan naman yan ng mga ebidensya, labanan naman yan ng argumento. Mabuti nga yung nilalabas para magkaroon ng, sabi ko nga, it's a learning moment for us. Makita natin ano yung malakas at ano yung mahinang impeachment complaint. Sapagkat ako personally naniniwala na bagamat malinaw ang grounds sa pag-impeach kay Sara Duterte, kay Pangulong Marcos, medyo malabo. At pag-uusapan po natin yan sa Biyernes. Pero ngayon, ang ating pag-usapan ay itong naging pahayag ni Toby Tiangco na siya daw ay hindi susuporta sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte kung hindi pa wala pang nakukulong na big fish. Para kasi sa kanya, hindi daw big fish si Diskaya. Alam naman natin na yung tinutumbok ni Toby Tiangco eh. Ang tinutumbok niya kasi magkagalit sila ni Speaker Romualdez. Kailangan si Speaker Romualdez na makulong. Di ba? Ganun yun. Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi yun naman ang tina-target niya mula't simula pa eh. Kaya nga siya, he has been very public about his disagreement with Martin Romualdez. So unang-una, ang tanong dito, ano ba masasabi ko doon? Para sa akin, mali dito si Toby Chanco na ilagay niya, ipantay niya yung usapin ng flood control anomaly sa impeachment. Kasi yung impeachment has a different process tungkol doon sa flood control anomaly. Ang impeachment is a more of a political process. It is an administrative procedure but it has a political color. Ang kailangan lang dyan, may magsampa sa House at 1/3 ng House ang pumoto pabor dito at may impeach na. Idadala nila sa Senado at try doon. So, this is a political process against impeachable officials. It has a different rule. Hindi, at iba yung procedure dyan. Pagdating naman dito sa flood control anomaly, these are criminal cases. And therefore, in criminal cases, you just don't file a case just for the sake of filing a case. You have to gather evidence. You have to gather evidence because you have to have a, a an actionable offense. You have to have a ground, 'di ba? You have to have probable cause. So kahit hindi dito kailangan
Kasi ang inuuna ni Toby Chanko yung galit niya kay Martin Romualdez, di ba? Ngayon, kung merong ebidensya siya kay Martin Romualdez, siya magsampa. Hindi yung puro siya daldal. Kung meron siyang ebidensya laban kay Martin Romualdez, isampa niya sa korte o isampa niya sa ombudsman o sa DOJ. At kasi ito ang punto dito, hindi mo pwedeng basta-basta na lang ipakulong ang isang sa tingin mo malaking isda kung wala ka namang ebidensya. Eh mismo si Senator Ping Lacson na nagsabi. Mismo sa bibig na ni Senator Lacson ang galing. At sino ba si Senator Ping Lacson? Siya yung pinuno, ang head ng Blue Ribbon Committee ng Senate na nagsabi na mahina ang ebidensya tungkol kay Martin Romualdez. Sino lang ba ang may mga nagparatang sa kanya pero hindi malakas ang ebidensya. So kung gusto, ipakulong. Pero ang mangyayari, kahit kinulong mo yan, yan ay may piyansa. At kung mahina ang kaso, madidismiss lang yan. So yun ba? Talagang performative lang, ritual lang para may masatisfy natin mga taong katulad ni Toby Chanko. Diba? Hindi naman tama yun eh. Hindi dapat maging kondisyon. Hindi ba, ganun ba kalimitado ang ating kakayahan bilang Estado para magsabay ng mga kaso? Na kailangan mamili ka. Kailan mo nang ayusin mo to para magka-action doon? Na kailangan bang either or yan? Na kung hindi magkakaroon ng big fish at sa pamantayan ni Toby Tiangco, si Martin Romualdez yun, ay hindi sa susuporta sa impeachment? Madalang salita, naka-anchor lahat ang nawawalang bisa. Tama naman si Antonio Tino. Ibig sabihin yan, yung ginawa ni Sara Duterte, kalilimutan mo. Yung pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos. Yung kanyang hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds. Kasi ang sagot daw yata dito ni Toby mas malaking pera naman daw na gastos doon na dispalko sa flood control kaysa sa mga binagbibintang kay Sara Duterte. Ganun na ba tayo? Palakihan na ba ito ng value and amount? Hindi naman yata maganda pakinggan yun, di ba? Representative Tiangco. So sana hindi pwede naman yun eh. Hindi pwedeng sumuporta ka sa impeachment at isulong mo. Kung talagang kung ako ang si Toby Chanco, hamon ko sa kanya, ikaw mismo kung talagang merong ebidensya kasi marami siyang sinasabi eh. Di ba? May listahan siya, meron siyang expose, pumunta pa nga siya sa Senado to testify. Congressman siya, pwede naman siyang humingi ng mga records at mayroon siyang gano'n, edi isampan niya. Wala naman pumipigil eh. Di ba? Ilabas siyang ebidensya. Pero hindi niya pwedeng gawin na sabihin na hanggat walang dati hindi na, we have to be blunt about this, hanggat hindi na kukulong si Speaker Romualdez kasi alam naman natin siya lang yung doon siya galit. Aba tapos hindi susuporta ng impeachment ni Sara Duterte. Sabagay, hindi naman niya kailang suportan kasi hindi lang naman siya ang congressman. You need one-third of all the members of Congress. Di ba? But it's a very wrong premise, I think. In my honest opinion. At yung mga impeachment, bring it. Sabi ko nga, itong si Laila de Lima, hindi si Laila, itong si Egay Erice. Kung gusto niyo mag-file ng impeachment complaint kay Pangulong Marcos, go. Na magkaalaman tayo. Maganda yun, ang presidente at vice presidente pero may impeachment case. Tingnan natin, alin mas malakas. At sa botohan, sino yung buboto sa ganito para magkalabasan na ng kartada. Kanino ka ba? Sino ba yung pabor mo? Di ba? Political process yan eh. Kasi nakakainis na rin yan. Dami mga kuda mga tao. People just don't shut up. You know? Anyway. So yan. Yan ang aking pasadang umaga. Sana nga nakapagturo ko siyang kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach, mind, touch, heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ko sa bayan. Dahil sabi sa kanyang UP, serve the people. Sa Biyernes po, abangan po ninyo ang ating usapang politika at pag-usapan na himayin natin yung mga ground sa sinasabi nila to impeach President Marcos. Yung comment natin yon. Kasi yung kay Sara Duterte, napag-usapan na natin na matagal yan. Okay? So,
Sinasabi ko, ingat tayo lagi. Meron naman paparating daw na bagyo. Ano ba to? Unang bagyo ngayong 2026. As if ang ating buhay, politika ay kulang na sa bagyo at kailang dagdagan pa nito mga bagyo, ng mga bagyong tunay. O siya, sige, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, ani mula sa magandang umaga, magandang hapon, magandang hali, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man kayo naroon sa mundo. Bye for now. Talk to you Friday. Stay healthy. Be safe.